Guys, matapos tambakan ng Gilas Pilipinas ang Ivory Coast sa kanilang tune-up game Biyernes ng gabi, ang atin namang national team ang ginulpi ng kupunan ng Montenegro. Ipinakita ni Chicago Bulls center Nikola Vucevic ang kanyang lakas. Kinalabaw nito ang mga Gilas Bigs upang pangunahan ng kupunan ng Montenegro na gapiin ang Gilas Pilipinas. Hindi naging sapat ang 27 points na produksyon ni Jordan Clarkson, may kasamang 5 assists upang muling maisalba ang Gilas tulad sa unang tune-up game nila laban sa Ivory Coast. Almost double-double performance ang ipinamalas ni Nikola Vucevic sa kanyang 18 points and 9 rebounds. Umabot pa sa 20 points ang lamang ng kupunan ng Montenegro laban sa Gilas. In terms of point production, walang duda, si Jordan Clarkson ang pambato ng ating national team. Ngunit hindi nakatulong ang kanyang 8 turnovers. At heto na nga, dito na pumapasok, nararamdaman na ang kakulangan niya ng chemistry sa team. Although noon pa madalas sabihin ni Coach Chot Reyes na hindi magiging problema ang maikling panahong nakasama ni Clarkson ng Gilas dahil legitimate NBA player ito at madali itong makaka-immerse sa sistema ng kupunan, but in the long run ay lilitaw at lilitaw ang di kasanayan sa kilos ng kanyang mga kakampi na magre-resulta nga ng mga turnovers. Nagpakita naman ang pagpalag si Junmar Fajardo, scoring 19 points. Ngunit ang isa pang big man ng Gilas na si Kai Sotto ay bokya sa larong ito. Isa pa naman siya sa inaasahan ng Gilas dahil nga sa kanyang height. Anong nangyari kay Kai Sotto? May back spasm na naman ba? After ng pagkatalong ito ng Gilas sa kanilang tune-up game laban sa kupunan ng Montenegro, sabi ng isang viewers natin, ginigising daw tayo sa katotohanan na nahaharap talaga ang Gilas sa napakahirap na labanan kontra sa mga team na may mga NBA players. Kung sa bagay ay mayroon din naman tayong NBA players. Si Jordan Clarkson nga, yun nga lang sa mga DE ng labanan, lumilitaw ang kakulangan sa chemistry. Oo nga mahusay si Jordan Clarkson, ngunit ang kanyang 8 turnovers ay patunay lamang na hindi niya kabisado ang galawan ng kanyang mga kakampi. Anyway, sinabi ng coach ng Ivory Coast matapos silang talunin ng Gilas na wala raw duda kaya ng ating national team ang kupunan ng Angola. Pero agad ding nagbigay ng warning si PBA Grand Slam coach Norman Black na hindi natin pwedeng i-take lightly ang kupunan ng Angola. Heto po ang sinabi ng Meralco team consultant. May magagaling na player ang Angola, may mahusay silang point guard at small forward na nanalong MVP sa kanilang Pro League ilang taon na ang nakararaan. Kaya hindi natin sila pwedeng i-take for granted. Although may mga naniniwala na winnable o pwede nating talunin ang kupunan ng Angola, nagbigay din ng babala si Coach Norman Black na ang Angola ay mayroon ding NBA player sa katauhan ni Bruno Fernando na dating naglaro sa Houston Rockets at Atlanta Hawks nitong nakaraang NBA season. Dagdag pa ni Coach Norman Black, si Bruno Fernando ay isang inside player, kaya mahihirapan dito o pahihirapan ito ang ating mga bigs. Pero sa palagay natin, kayang makipagsabayan dito ni Junmar Fajardo pati na si AJ Edu. Nariyan pa si Japet Aguilar na magpuprovide ng help defense. Ang payo pa ni Coach Norman Black, kailangang i-identify ni Coach Chot Reyes ang kanyang mga key talent sa team at pagtuunan ng pansin ng strengths ng mga ito. Ibig pong sabihin ng Meralco team consultant, i-develop pa kung saan malakas ang kanyang mga players. At sa pagpili ng Final 12, heto naman ang opinion ni Coach Norman Black. Dapat i-analyze ang mga team na makakalaban and from there, saka buuin o piliin kung sino-sino ang papasok sa Final 12 lineup ng ating national team. Guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kina Dakilang Grab Driver, Reynaldo Lauta, Diosdado Silvestre, Pedro Jr. Barbero, Richard Renomeron,
Cain Talares. August Palumpon. At si Jonis de Asis, at ipinababati niya ang kanyang anak na si Alex de Asis. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagkakabisihan, pero bigyan din po natin ng panahon ang espiritual na pangangailangan ng ating puso. Mag-ukol din po tayo ng panahon sa salita ng Diyos. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Salamat po.